City, sa may Bayani. Opo. Ano po, lagpas, tao na po yung doon. Oo. May mga tao po. Doon po ba kayo? Or yung kapatid ko nyo? po. Kapatid ko. Saka dyan po sa may tapat ng De Los Santos, nasa bubong na daw po yung mga pamangking ko. Opo, alam ko Opo, yung tapat po yung may squatter doon. Oo. Opo, Sir, pwede po bang matulungan? Ang magagawa po namin dahil kami po ay nasa radio station, i-forward namin sa, meron pong konsehal na malapit nakatira sa inyo sa Mother Ignacia. You are welcome to stay in here with me, so it's not so lonely. So yeah, also, I'm sure if you just text any of your friends, any family members, they will let you in their homes if you are in need of it. My distant relatives just texted me a few hours ago and said, "Can we just crash your house tonight?" And of course, how could you turn people in either way? Also, if people are asking you for a place to stay, please open your homes to them if you are in a safe area. Evacuate ng mga tao, ito yung kanyang panawagan. Siguro panawagan din natin sa NDCC. Ipadaan po ninyo sa radyo, sa DZMM, sa atin po sa ABS-CBN, o naman po yung instruction na gusto ninyong mabatid ng ating mga kababayan. Kasi sila po, ang tendency dyan, Sol, magpanik eh. Kaya nga kami kanina doon sa broadcast at sa DZMM, kailangan hindi mawalan ng pag-asa yung ating mga kababayan. Nasa peligro po ang buhay nila. CRPO, para sa mga nangangailangan ng rubber boats at 6x6 trucks, pero po, pwede po kayong tumawag si 838-3203 at 838-3354 at sa mga gusto naman po mag-report via 3G para ipakita po ang sitwasyon sa inyong mga lugar, ay tumawag lamang po kayo sa 0928-507-8592. Samantala, meron din naman tayong ABS-CBN hotline na pwede niyong tawagan para i-report ang sitwasyon sa inyong lugar. Tumawag lamang po kayo sa 416-36. Sabi natin, magandang hapon po sa inyo, Dr. Goles. Magandang gabi sa inyo, Alvin. Gabi na nga pala, ano? Ano po ang maaasahan ng ating mga kababayan na ngayon po ay nasa bubong ng kanilang bahay mula po sa NDCC? Tuloy-tuloy po ang pag-coordinate ng NDCC sa iba't ibang local government unit, particularly doon sa search and rescue. No? Kung mapapansin po ninyo, tama po yung nabanggit nyo kanina na kung dati isang syudad lang ang kailangan ng tulong o na nagkaroon ng baha. Ngayon po, sabay-sabay po ang mga syudad na bahaan sa ating Metro Manila po. Nagpahirapan ang sitwasyon. May nababanggit po kayo kanina na sinasabi ng Pangulo na pagkatapos ng tulos na ating mapagdadaanan ay meron siyang panawagan dun sa ating mga residente. Yes, kailangan nalawagan siya na mag-donate tayo ng mga clothes, mga blankets, mga foodstuffs, medicines, at iba pa mga kailanganin sa mga nasalanta. Ang terminungan niya, let us pull together and look out for each other in the finest tradition of Filipino balikatan. There, an 8-month-old and a 6-year-old with a fucking 13-year-old boy with a house help just waiting to be rescued. We've been calling and asking for help from all agencies since this morning. Where are you calling from right now, Jerome? I'm calling from my mobile. I'm inside the village, waiting for some rescuers to help us. All right. Who have you spoken to as far as your local community or your village is concerned? We're talking to the village community, coordinating with the barangay, the city hall, the police station, the NDC. Somebody's calling NDC. I was calling a contact through DSWD also, and all sorts of people can help us. Could you say that again? Give us a bit of a background. At what time did the floodwaters actually almost reach? At what level is it now? Just to clarify that. Well, it's right now it's close to reaching the second floor. The house. Okay, but what time? Gas. Sayang at si Tita Cathy ay meron sanang ipapanawagan din. Nasa bubong na lahat ng tao and water still rising.
218 Araneta Avenue, Quezon City Shell Station between National and Arlington Funeral Home. Sabi ni Attorney Reggie Francisco, maraming nagtataka dyan daw sa Araneta Avenue. Bakit Hindi niya? dati nangyayari, UERF. Ngayon lang yan, ngayon ko rin narinig yan. Mataas na lugar yan eh. Kasama ko si Divina Gracia kanina, first time daw mangyari yung ganyan din sa kanila. Araneta Avenue, corner Santa Clara, CRB shop. Kanina, medyo kumalma ng konti eh. Parang ambo na lang, Carl eh. Oo. Siguro ito, yung lagay ng panahon yan, tumatawid na ang bagyong Ondoy sa Central Luzon at unti-unti na itong lalabas ng bansa. Buti na lang. Sabi kanina, patungong South China Sea. Sentro ng bagyong Pampanga, taglay ni Ondoy ang lakas ng hangin na 85 km bawat oras, malapit sa gitna na may pagbulso na umaabot sa 100 km kada oras. Kumikilos ito ng mga kapitbahay namin dito sa Laguna. Alright, Christine, kasama nyo kami nagdarasal na sana makaabot dyan yung rescue teams, no? At malamang karamihan ng mga local officials din ngayon na hindi na matawagan yung kanilang mga residente ay nanonood din ngayon. Sana ay nanonood din ngayon at ibibigay namin sa kanila, babahagi din namin dun sa mga hindi na sana makarating sa kanila yung appeal mo. Christine, salamat sa pagtawag. Ingat kayo dyan. Sige, bye. That was Christine Reyes.